Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating po pagdinilay ngayon mula sa mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas, Kabanata 16, ay ating muling napakinggan ang tungkol sa sinabi ni Jesus na talinhaga tungkol sa mayaman at tungkol kay Lazaro. No? Napakaganda na isipin natin na ang ating buhay ay binubuo ng ating mga pinipiling mga pagpapasya. Saan tayo pupunta? Ano susundan natin? Kabutihan ba o kasamaan? Ang kabanalan ba o ang kahangalan? Napakagandang isipin natin sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay. At dahil nga dito, marami din mga alok ang sanlibutan na marahil hindi makapagpapunta sa atin sa Diyos, lalo na kung ito ay sa anyo ng kasakiman. Actually, ang ayaw ng Panginoon hindi yung pagkakaroon ng salapi, kundi yung pagiging gahaman sa salapi. At ito rin po ay maiaangkop natin sa mga nagiging sakim sa kapangyarihan o sa poder, o yung mga nagiging sakim sa sarili, no? Sila na lamang ang tama, sila na lamang ang may katuwiran, yung hindi marunong makinig sa ibang tao. Lalo tigit na ngayon ay pumatak din sa araw ng kapistahan ng ating unang idineklarang santong Pilipino, si San Lorenzo Ruiz, no? Na alam natin lahat yung kanyang tagline, no? Maging libo man ang buhay ko, ito ay iaalay ko sa iyo. Napakagandang isipin sapagkat lahat tayo ay dito sa mundong ibabaw, lahat tayo manlalayag, no? Sinasabi natin mga sinuunang Pilipino ay mga kilalang mga na manlalayag, mandaragat, no? At ngayon din ay linggo ng mga mandaragat, no? Bakit ko sinabi ito? Sapagkat ang ating buhay ay isang paglalakbay. At alam natin na ang buhay ay parang isang dagat. Kung minsan tahimik at kung minsan ay masigwa, no? Mabagyo, no? Magulo, no? Kaya dapat lagi tayo mayroong kapitan, no? Dapat ang kinakapitan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. At syempre nandyan ang ating mahal na ina, ang Stella Maris, no? Ang tala ng dagat, no? Na siyang gumagabay sa mga mandaragat sa kanilang mga karanasan, no? Lalo na sa kanilang pakikipagbuno, sabihin natin, sa mga bagyo. Sa ating buhay, pwede tayo magkaroon ng iba't ibang uri ng bagyo, low pressure area o ano man. Ang mahalaga, dapat nandyan yung ating pagkapit sa Diyos. Sapagkat kung hindi, baka kung saan tayo mapakapit na hindi sa atin magdadala sa Diyos. Katulad ng isang mayaman na nagkamali ng pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan niya yung kanyang pagiging gahaman sa yaman. Nakalimutan niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. At yung alam naman niyang talagang namumulot na lamang ng mga mumo, hindi man lamang niya napakitunguhan ng maayos. Na sana ipag-adya tayo sa ganoong pagbubulag-bulagan, pagbibingi-bingihan, pagdededma-dedmahan, at sana tayo ay magising sa pagtulong sa ating kapwa, sapagkat yan ang ipinarito, sapagkat yan ang ipinarito ng ating Panginoon Hesukristo, ang bigyan tayo ng halimbawa ng pag-ibig sa kapwa. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.